Showbiz fanatics, is it true that Miss Catherine Bernardo abay mapapasama sa teleseryeng Pulang Araw ni Mr. Alden Richards? But before the updates, of course, nais ko po kayong personally pasalamatan for always keep watching, trusting this channel, and also sa pagsama nyo po sa akin pong live, ano? Salamat po dahil sinamahan nyo ako hanggang dulo. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagtitiwala as well sa ating pong channel. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin. To, alam nyo po ba na hindi lang pala yung sayaw nila ang trending dito po sa nasabing dance craze na maybe this time na ipinost po ni Mr. Alden Richards sa TikTok kung saan matagal na palang nakatago sa baul ng cellphone ni Alden. Dahil sa ngayon ay napansin din ng ilang mga netizen at Katden fans ito pong parang caption ni Alden, ano, sabi niya, maybe this time will make that future happen. So dahil dito ay talaga namang pinagkaguluhan lalo pong yung mga Katden fans sa TikTok, grabe po yung kanilang mga tweets, grabe yung kanilang mga comments at umuulan po ng heart yan dahil pagkatapos niya pong i-post yan, nag-garner na ito ng 3.2 million views sa TikTok alone. Grabe yung Alden. Grabe yung mga pasabog ni Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo. Kaya natatarantangay ng mga executives dahil yung mga nangyayari nga ngayon, yung mga positibong nangyayari ngayon kay Catherine at Alden Richards na hindi nila ine-expect. Although, given talaga na susuportahan talaga sila ng mga fan, pero hindi nila alam na doble, triple ang suportang ibibigay kay Catherine at Alden Richards. Diba nasabi ko po sa inyo na almost 1.4 estimated billion sales ang inabot po sa first na pagratsyada po ng mga tickets, no, after po ng mga ticket sales sa mga SM, Ayala Malls, Robinsons, all over the Philippines. And of course, katulad ng mga positibong balita na ito, nakarating din po sa atin na yung Pulang Araw na teleserye ni Mr. Alden Richards na historical teleserye niya na napapanood sa GMA7 ay napapanood na rin po sa ilang mga international na mga parang platform. So, tuwan-tuwa po ang management. Dahil dito, meron pong naglabas ng isang teaser na parang nire-request po ng ilan na si Miss Catherine Bernardo at Alden Richards ay gumawa daw di umano ng movie version ng Pulang Araw kung saan si Miss Catherine Bernardo ang siyang gaganap na leading lady ni Mr. Alden. Kasi sa ngayon alam niyo na kung sino po yung pinapartner siya sa kanya doon. And yun po ay teleserye. And alam naman natin na yung Pulang Araw na kanilang teleserye na napapanood sa GMA7 at sa Netflix ay ano po yun, true to life story yun. History talaga ng Pilipinas yun. At kung sakasakali mang magkakaroon ng Pulang Araw the movie, no, sana mai-consider nga na si Miss Catherine Bernardo ang kunin nilang leading lady. Why not? Diba? Kasi first time pong mangyayari to na historical. Pero kung ako po ang tatanungin kung ako po yung director, ako po yung magde-decide, I will not allow Alden Richards and Catherine to do the remake. Ayoko po ng mga remake Ang gusto ko po talaga yung mga original na mga movies kasi mas naipapakita nila yung galing nila Ang danger po kasi sa mga remake na movie or teleserye is imbis na ikaw ang papanoorin, ikukumpara ka doon po sa original na gumawa. Kaya po para sa akin, much better if Katden mas maganda na i-offer sa kanila yung mga original na projects. So sa ngayon, ano pa lang yun, tentative pa lang yung mga ganong plano, no? Wala pa po yun sa plano po ng Katden ngayon dahil nagpo-focus muna sila sa upcoming movie nila. And for that, magbasa tayo ng inyong mga reaction. Sabi ni Ma'am Sepa Paday, hello Miss Doris, Joy Marie Fabregas kasi ang pangalan ni Joy sa HLG. Pinilitan lang niya ng Marie yung Joy, siguro nagbago yung buhay niya, gumanda. Kaya Marina ang ginamit niyang pangalan sa Canada. Ito naman yung kanyang point of view with regards dun sa Joy is Gone series, no? Kasi hanggang sa ngayon ang dami pong nagbibigay ng kanilang mga point of view with regards to this teaser. Sabi ni Just Unlucky, hi there Miss Darrens, thank you for supporting Kat and Alden. Hope you won't change. You are very much appreciated. God bless you and your family. Thank you po sa inyo pong panonood at pagsuporta. Of course, hanggat nandyan po kayo nagtitiwala at nagmamahal kay Catherine at Alden, hindi po tayo titigil to give you an updates, positive updates. Ayaw natin ng toxic dito sa channel na to. Sabi ni Miss Annabel Higida, yes, dapat punta ka sa Laguna Ma'am Dars para kita mo live mga ganap doon at ikaw ang mag-update sa amin. Sa'yo lang nakasalali ang legit update mula sa Katden. Take care always Ma'am Dars and God bless. Ayan, so gusto ko lang i-announce sa inyo na formally, pupunta na po ako doon para po magbigay if kakayanin po mag-live, kasi minsan medyo mahina ang mga doon ang mga signal, diba? Alam niyo, nasa dami ng mga taong pupunta doon at inaalam ko pa, please mag-comment kayo sa comment section kung anong oras po yun para po at least alam ko na yung place, na-google na namin kung saan and we will going there para po ibigay sa inyo yung pinaka-latest and hottest news about doon. Yun po yung aking regalo at pasasalamat sa inyo. Sabi ni Miss Renato, Miss Darreds, I really
enjoy your first YouTube live. I hope dalas-dalasan mo yung live on YouTube channel. The moment aakyat na ako sa live para makita mo rin ako live, dun sa nagloko yung net namin. Biglang nawala for almost 30 minutes. May naputol na cable sa internet kaya apektado kami. Pagbalik ng net namin, dun na nag-end yung live mo. Sayang talaga. Hayaan nyo po. Ayun po kasi yung ano ko, gusto ko sana, lalo na po kapag naipalabas na yung movie, magla-live tayo and then yung bawat supporters ng Kat din, gusto ko aakyat kayo sa live. And then you're going to give your insights, your feelings. Diba kasi part pa rin ng promotion yun eh, kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung lesson that you've learned about dun sa movie. That's really an exciting content para sa lahat. Sabi ni Ma'am Conchita, during signing of contract with ABS, isa sa mga ni-work na mga lawyers ni Kat, napayagan siya na pumili ng kapareha sa mga project niya. At isa doon ang unang binanggit na pangalan ay si Alden. Doon pa lang nagkaintindihan na ang pagka-professional ni Catherine sa work, lalo siyang sumikat sa ugali nila, ay hindi pa din kaya siguro parang feel ng iba, pinapaboran si Kat. Naku po, pag ang ugali mo ay low profile, kahit anong taas na rating at totoo, syempre marami ang papabor. Which is very true. Wala na pong question at all. Dahil si Miss Catherine po, napaka-humble na tao. At nakikita naman natin yan, that she's very kind. Marami na po nagpatunay dyan. At kasama rin po sa kanyang contract na parang hindi para tanggapin niya lahat ng mga ino-offer sa kanya. She make it a point na may mga ibang artistang ABS-CBN na mabibigyan din ng chance. Hindi lang puro si Catherine. Kaya hindi ako sampala tayo dun sa sinasabi ni Betchay na parang pinapaboran si Miss Kat, diba? Sabi ni Ma'am Ruth, hello Miss Star Eds, malakas na loob ni Alden na mag-post ng video silang dalawa. Isa lang ibig sabihin yan. Pinapakita niya na talagang mahal na mahal niya si Kat at nagbigay na nga ng go signal si Kat sa kanya. Grabe naman yung isang fan kung makapaghusga kay Kat. Gina G siya. Bakit niya sinisisi kay Kat ang pag-alis ng mga artista sa ABS-CBN? Anong kinalaman niya doon? In the first place, kasalanan ba ni Kat na nag-boom ang hustong karir niya this 2024 nang simulang makipaghiwalay siya sa ex niya? Kasalanan din ba ni Kat na maging A-lister siya ng ABS-CBN at kung hindi, magaling na artista si Catherine? Tama po, diba? Para kasi dun sa statement niya, lahat ng mga kamalasang nangyayari sa ibang artista isinisisi niya kay Catherine para lang may maibuta siya, para lang may masabi siya, at para lang mailabas na yung galit niya, diba? And syempre po, para po i-refute natin yung mga masasamang mga sinasabi niyang betchay-betchay na yan. Sabi tuloy ng isang viewers natin, gusto mo Ma'am Daret, sampalin natin yan. Sabi niya, pag nasampal niya raw yun, pupunta raw yun sa ibang barangay. Ganon katindi, diba? Pero hindi naman tayo dadating sa ganong punto. Sabi pa ni Ma'am Ruth, at kung hindi magaling na artista si Kat, bakit marami nagtitiwala sa kanya? Lalo na sa mga endorsement. Oo, tama siya, Miss Dar. Si Catherine nga lang ba ang artista? Kasi dahil malaking tiwala nila sa kakayahan ni Kat at saka pinaghihirapan at pinag-uusayan din naman ni Kat ang lahat ng achievements niya. Kaya she deserve it. Lalo ngayong mayroon ng mga award si Catherine na natanggap na best actress siya, diba, sa pagganap niya sa A Very Good Girl. Diba? So lahat na nangyayari kay Miss Catherine ngayon, hindi niya po yan nakuha overnight. Pinaghirapan niya yan for almost how many years. At nakikita naman natin na dugot pawis talaga ang binibigay ni Miss Catherine pagdating po sa mga projects niya. Lalo na isang movie at isang teleserye lang talaga ang proyekto niya sa isang taon. Pero grabe naman yung resulta. Sabi niya pa, si Catherine na natanggap Best Actress Award, lalo nang maiinggit at magpuputok ang butsi ng bashers ni Kat niyan. Anyways, Miss Dar Eds, thank you very much at lagi kang nandyan para magbigay liwanag sa lahat ng issue na binabato kay Catherine. May God bless you and Kat din. Thank you so much, Ma'am Ruth Tanyag. Salamat po sa mainit ninyong pagsuporta mula sa Facebook page ko hanggang sa YouTube. Sabi ni Ma'am Elena, umalis si Bea, Julia, Liza kasi alam nila na close na ang ABS-CBN at takot sila na mawawala silang movie. Kaya lumipat sila sa iba ni Bea. Umalis, hindi tinapos ang teleserye niya. Si Liza, dream niya namang Hollywood star. Kaya umalis siya sa ABS-CBN. Yun po mismo ang ilan sa mga swak na dahilan at hindi si Catherine ang dahilan. Sabi ni Ma'am Herminia, normal lang yan kasi magaling si Catherine kasi mas lalong marami ang kanyang humahanga sa kanya. Tulad namin noon, hindi ako nanonood ng artista, pero ngayon parang puro na lang Catherine ang pinapanood namin. Mas lalong marami nagkagusto kay Catherine kasi lahat nasa kanya na. Tulad ni Alden, pareha silang dalawa. Ayan. Diba? Ito yung isa sa mga nagiging effect ni Miss Catherine eh. Sabi Miss Arjimet, hello Kat Den fandom, Ma'am Darets. Nasad lang ako kasi yung demolition team from other fandom mukhang never silang napagod. After they said that Kat Den is dilulu, now another level yung atake nila na well blessed si Kat kaya sa kanya lang binibigay ang mga best project. For me, that's a big lie. Lahat po fair treatment ng Star Cinema sa bawat stars nila. For sure, this is their way to show gratitude sa mga artist na loyal sa ABS. We have witnessed how they support Josh Lia and Kim Pao, not to mention their support provided with those tandems who just starting like Marat Maton. Let's just be thankful. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Miss Arjimed ha. At gusto ko si Ma'am Arjimed kapag siya po ay nagko-comment talagang positive din. Ayaw kasi natin ng mga dilulo dito kahit tinatawag tayong dilulo ng ilang mga fandom. Pero napatunayan na rin naman natin na talagang we are believing on the right artists or on the right actress and actors, diba? Dito sa Pilipinas. At alam natin na deserve po nila ng suporta ng Pilipino because nakikita naman natin sa kanila that they're really a good influence to all of us, diba? At marami rin naman talagang natutulungan si Alden Richards
na talagang masasabi mo mga less fortunate. At yung nangyayari sa kanila ngayon, good karma po nila yun. Di po ba? And sabi pa niya, let's just be thankful for this great fandom success. Marami po silang napapasaya. Come to think of it, bashers, mukhang kahit po kayo posibleng nagtataka why blessing are poured out in Katden as love team cause they started as love team even during HLG era. May kanya-kanya po silang love team that time. We are just sustaining the thrill that HLA will be offering. Tama yung sinasabi niya, no? Talagang this is really, yung talagang totoong nangyayari ng mga panahon ng HLG, diba? Parang may love team po si Alden Richards that time, and then may love team din po, or may boyfriend naman, si Miss Catherine Bernardo, pero pinatunayan nila na hindi talaga yun ang magiging rason para pumaplop yung kanilang movie. Nakita naman natin kung paano sila tinangkilik ng tao, at hindi pa man nagsisimula yung movie na HLA, sinasabi nila na magpa-flop daw, dahil kaya daw yumabo or nag-prosper yung unang movie ng Katden dahil sinuportahan daw ng Katniel. Yun yung lumalabas, diba? Pero this time, we proved them wrong. Diba? Sabi dyan, maging masaya na tayo sa tagumpay ng iba. For sure, may tamang panahon po para sa ibang fandom na magtatagumpay at sumikat. For now, let's enjoy the ride sa Katden takes the lead. Love Katden forever. Sabi nga po, always be kind. For sure, ayaw din po ng iniidolo natin na manlait tayo ng kapwa natin. God bless us all. Spread love, not war. I love it. Thank you so much, Miss Archimed, sa inyo pong napaka-positibo. We should always turn negative into a positive one. Diba? Ganito dapat tayo mag-isip. Diba nakita natin si Miss Catherine, lahat ng mga bashers niya, never niyang papatulan yan, never po siya magsasalita dyan. Dahil, hindi dahil sanay na siya. But, kilala niya po yung sarili niya. Hindi niya kailangan i-prove sa kahit kanino pa man. And of course, sabi ni Miss Carl, kaya ang kuy ko, araw-araw ka nanonood ng vlogs mo, Miss Dars. Madalang ka mag-comment. Good luck at din. God bless to both of you. Ayan, thank you so much sa inyo pong mainit na pagsuporta at mainit na pagbibigay ng inyong mga komento patungkol sa ating latest updates. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!